Sabi niya, tama si nanay. Talagang walang tumubo, ikaw ang dadalhin ko. Tapos nagsabay sila ni Ling on the way sa palasyo. At nakita ni Ling, yung bitbit ni Kim ay may tumubo. So talagang nalungkot na siya talagang. Alam niyo yung bigat-bigat na ng katawan niya, no, papuntang palasyo. At nung nato na siya sa palasyo, eto na, nandyan na lahat ang mga kabataan. At nung luminga, etong siling, ang daming mga iba't ibang halaman, iba't ibang mga flowers, at iba't ibang meron pang mga konting bunga, ang nakita niya. Talagang mas mahirap sa dibdib yung nakita niya. No? At hiyang-hiya siya. Kaya siya ay nagtago. No, kumari kayong lahat, mayroong isang bata sa likuran, lalaki sa likuran na nakatago, no, hiyang-hiya. At pagkatapos, alright. So, etong si ano naman, si Kim, nung makita niya na walang tubo yung paso ni Ling, sabi niya, hindi lumabag si Ling, sabi niya. Totoo ang dala niya, wala talaga yung tubo. So, anong nangyayari sa puso ni Kim? Siya ay nakukonsensya. So, kahit nakukonsensya siya, humarap pa rin siya sa hari. At nung heto na, dumating na ang hari. Tadadaran! Okay, magtingay ng tarang sa hari. Okay, tapos ayun na ang hari. Ang una niyang nakita, okay, yung may mga grow na mga halaman, mga putong binigay niya. At pangalawa, may nasilip siya na isang paso na walang laman. Sabi niya, ipatawag niyo